Hello, what's up? This is Rain Mangera and this is the Kotman channel, which means Ask Kotman title. Yung kung saan yung mga questions nyo ay sasagutin natin ng direct dito sa video na to. So, kung may mga questions kayo, mamaya iwan din kayo sa comment section. Baka may gusto kayo malaman about Android smartphone. Smartphone lang muna tayo para fix tayo doon. Again, sa mga nagtatanong bakit hindi pa ako nag-review ng masyado ng smartphone, pahinga po muna. Ayoko muna tumanggap ng mga pa-review. Siguro, tatanggap pero pili na lang pag gusto ko talaga yung smartphone maybe. But, pahinga muna kasi 2023, 2024, hataw ako for review. Kaka-burnout. So, ito muna tayo sa Ask Kotman and mga podcast. Parang mas trip ko yung ganito. And soon, iniipon ko lang mga epic apps, epic games, and other experimental na mga about sa technology sa smartphone natin. Okay? Abangan nyo na lang. Siyempre, hinahanda natin yan. Mas marami na tayong time since hindi na muna ako masyadong tatanggap ng mga smartphone reviews. So now that we have that out of the way, ito na po yung mga questions. You can decide if gusto nyo magstay or not. Okay? First question galing kay Boss Ron TV 8136. Sana mapansin, hindi po ba nakakasama sa battery pag 60% tapos sabay charge ulit? Oh, sure. Sasagutin natin yan, Boss Ron TV. Galing kay Boss Gian Luna. Nakakasira po ba ng battery ang mataas na watts na charger? Halimbawa po, 18 watts ang dating charger tapos gagamitin ay mas mataas, mga 65 watts o higit pa. Good question. Sasagutin natin yan. Galing kay Boss DJ Joshua PHBMC42. May aslam po, kapag bagong bili po ang phone nyo, kailangan po ba ilobat? Bagong bili ang phone, kailangan bang ilobat ang phone? At saka po yung phone ko po, ang tagal po malobat. Hindi pa po nakakabot ng 0%. Meron po ba possible na masirang battery ng phone ko? Ano po ang mga advice nyo po? Salamat sana po mapansin. Okay, magandang tanong din yan. Alam ko, madalas din yan tinatanong hanggang ngayon. And finally, boss, ano po ba ang dahilan kung bakit mabagal mag-charge? Change, pero think of charge yan. Posible namang change yan. Mag-change yan. Babagal kang mag-change ng phone. Hindi ko alam. Decision mo siguro yan. Pero kung charge yan, nag-type ko lang, mag-charge ang phone. Sige, sasagutin natin yan. Boss, Kael Aguila. Alright. Kung interesado kayo sa mga question na yan, let's start. So, unang tanong galing kay Boss Ron TV. Hindi po ba nakakasama sa battery pag 60% tapos sabay charge ulit? Okay. This is common knowledge na, but of course, meron mga kagaya ni Boss Ron na hindi naman techie at di niya alam yan. So, sasagutin po natin. Boss, alam niyo ba na ang lithium batteries, pag sinabing lithium batteries, actually majority, parang mga around 95% ng mga batteries sa mga gadgets ngayon ay lithium-based. Kahit lithium-ion pa yan, lithium polymer or silicon carbon, yes, yung latest na battery na silicon carbon na pinagmamalaki ng mga Chinese smartphones na hindi pa na-adapt hanggang ngayon ng mga US brands, ay lithium-based pa rin po yan. Pinalitan lang doon ng anode, nilagyan ng silicon carbon, voila, it's still lithium battery. Now, lahat po ng lithium batteries, lahat, ay pabor po sa kanila na charge any percent. 30%, 31%, 32%, 70%, 60%, 70%, 80%, 85%, 86%, 87%, 90%. You get my point, okay? Lahat po yan pabor kay lithium. Kahit isagad mo pa ng 100%, okay lang. Actually, hindi ganun ka okay. But, pag brand new smartphone mo, i-charge mo ng 100%. I-enjoy mo muna. Saka ka na mag-improve ng about 30 to 80%. Pag luma na yung phone mo, like 1 year, 2 years old na, sige, ganun mo na lang. 30 to 80%. Doon magpaka-planning ka. Kasi, pasira na yung battery niya. Nag-uumpisa na mag-deteriorate siya. But, brand new smartphone, 20, 30%, mag-charge ka na, then sagad mo sa 100%. Okay lang, good. Like I said, 30 to 80% is good for the battery, but if that stops you from enjoying your smartphone, I repeat, if that stops you from enjoying your smartphone kasi napapraning ka sa mga advice namin, mga tech reviewers, pues, ito ngayon ang advice ko, i-enjoy mo yung smartphone mo pag luma na saka ka na maging praning. Okay? Talagang pasira na yung battery. And it happens. Kahit anong gawin mo, battery deteriorates, battery degrades, battery loses its battery health, etc. etc. So, sa question ni Boss Ron TV, 60% okay lang po yan. Healthy po yan. Again, any percent, wag lang 0%. Actually, pag 10%, wag na eh. Mag-start ka ng mag-worry. Dapat wag mong laging gawin. Although, minsan mo lang naman magawa na i-battery empty. Okay lang po yan. Hindi naman po ganun kaagad-agad ang epekto niyan. Like,
Isang beses lang naman nag 0%, napraning ka na, nagtanong ko na, masisira po ba phone ko? Maraming ganyan sa group at sa mga conversation. Minsan, mapapakamot ulo ka na lang, but may mga tao talaga ganun. OA. Pero ito nga ako, sasabihin ko sa inyo ng direct, okay lang po na minsan, 0%, hindi may iwasan. Kasi sitwasyon kayo na walang charger sa paligid, walang mapagsaksakan ng power bank, etc. etc. Okay lang po yan. Hindi po agad nasisira mga yan. Gradual po. Gradual. As in gradual. Mabagal. Pagka ginawa mong habit na laging empty, edi yun yung masama. So again, okay lang po yan. Hindi po nakakasama sa battery mag-charge ng 60% pa lang. Kahit nga 99% pa lang. Gusto mo, 99% pa lang. Gusto mo, pag-alis mo 100% talaga. Saksak mo lang yung sa charger. Okay lang yan. Bago naman phone mo eh. Huwag nyo gamitin yung mga sinabi ko out of context ha. Pagka i-share nyo to, yung buong video para yung explanation ko nandun. Next question. Galing kay Boss Gian Luna. Nakakasira po ba ng battery ang mataas na watts na charger? Halimbawa, 18 watts, dating 18 watts, gagamit ka ng 65 watts o higit pa. Okay, sa ngayon 2025, even 2024, 2023, itong past years, wala na po ako na encounter na smartphone or smart devices na maselan na kailangan 18 watts, 18 watts, 20 watts, 20 watts, 50 watts, 50 watts, 60 watts, 60 watts lang, ganon. Wala na pong ganon eh. Lahat na po ngayon ng smart, kaya nga siguro talagang tawag sa kanila eh. Maybe that's why they are called smart devices, smart gadgets, smartphone, smartwatch. Is dahil hindi naman na sila restricted sa kung ano yung nakalagay na wattage. Okay? Although I know, hindi yun yung reason bakit smart sila. But one factor siguro is yun. Na kahit 18 watts yan, saksaka mo ng 100 watts, 65 watts na charger, still okay. It's either hindi yan gagana or gagana pero slow. Yun lang yun eh. Kasi I've been using meron ako dito, ano ba yun? The Infinix Note 8, kapag charge siya, andun sa likod. I'm not sure kung kita kasi naka-blur. But Infinix Note 8 ko, it still works until now. Gumagana siya kapag sinaksak sa Type A. Pero once na sinaksak ko siya sa Type C, hindi po siya nag-charge. Yeah. And meron pa, yung tablet, may isang tablet doon from, I believe, Chinese brand yun eh. Hindi ko tanda kung yung pinaka-brand. Pero gamit ko siya pang panood sa biyahe. Kasi gusto ko nilalasapag siya sa biyahe. Hindi rin siya nag-charge kapag sinasaksak siya sa any fast charging, especially Type-C. Nag-charge lang talaga yung tablet na yon. Eto siya. Yun. Made by Techlast. Yeah. 2022 yata ako to na review, 2021. Still nandito pa rin. And yes, makunat pa rin siya. Nagagamit ko siya sa biyahe, maghapon, panooran ng YouTube ng mga kids or so on and so forth. So, try natin saksak siya. Sa Type-C muna. Type-C, see this? This is a Type-C. Pakita ko sa inyo demo na agad para hindi na kayo see this. Ang fast charge niya Type-C. Okay? Saksak ko sa Type-C. Ito yung dulo. Sensya na kung hindi nyo makita ng buto. Pero like I said, I hope you trust me enough para gawin itong experiment na to. Sarap nyo mismo. Na hindi ko kayo niloloko. Okay. So, mahirap kasi. Ito lang yung view kasi. Ito lang kasi ang camera na gamit ko. So, pag sinaksak natin, supposedly, dapat charging. Dapat mag-glow siya or something or mag-open yung screen saying it's charging. But nothing happens. See? Pakita ko na sa inyo. It's connected ha. Teka, para mas malayo. Yan. It's connected. Not charging. See? Pero once na kinonect ko siya sa Type A, saka siya mag-charge. So, like I said, even ganito mga devices, pang low-end lang na tablet, umurahin lang, nakaka-detect siya ng good fast charging o hindi. Oh, look. It's charging. See? Charge. Entry level po ito na tablet ha. Again, panglaspagan ko lang ito. And imagine kung high-end yung smartphone mo. High-end yung tablet mo. They can detect that. And kung hindi compatible, it will work or it will not. Usually it works, pero slow charging. And it's okay. It still works. Well, lalo kapag wala kang choice, yun lang talagang charging options mo. It will work, pero slow charging. So, hindi po actually nakakasira. Take it from me. Yan, nag-ayos po kayo ng smartphone. Pag nagpapayos mo nga po kayo sa amin, mga technician, papansin nyo, hindi na namin hinihiram yung mga, usually hindi naman lahat, pero usually, hindi na namin hinihiram yung mga charger nyo. Kung ano yung charger na available sa amin,
diretso saksak na yung smartphone nyo, doon na namin charge yun. Wala kami pakialam, hindi na namin tinitingnan. Pansin yun, hindi namin tinitingnan. Kung ilang watts yung kaya ng smartphone mo, kung ilang watts yung kaya ng charger namin, saksak na lang, titest namin kung gumagana o hindi. Kung hindi gagana, ilipat namin sa ibang charger, so on and so forth. Doon kasi dinadiagnose na agad namin yun. So, hindi po nakakasira yun. It's okay. Pero, may konting emphasis lang sa part na dapat quality charger and quality yung gamit mong smartphone. Like, original brand yan. Kahit entry level yan, mumurahin yan. As long as galing sa original brand, gawa ng original brand, original yan, wala pong issue yan. And ganun din sa charger, sa charging cable, ganun din. Dapat original, quality, para alam natin na totoong smart devices ang mga gamit natin. Okay? So, okay lang po yun. Sometimes, it will not work. Hindi po masisira. It will stop. Like, yung nangyari nga sa tablet ko. Hindi compatible, hindi nag-work, hindi nag-charge. Basic. The same goes malamang similar sa mga devices nyo. Okay? I hope nasagot ko yung tanong ni Boss Gia Luna. Next na question is galing kay Boss DJ Joshua, PHBMC. Ask lang po, kapag bagong bili po ang phone nyo, kailangan po ba lobat ang phone? At okay, doon muna sa unang tanong. Kailangan ba lobat ang phone? No. Yan pong practice na yan is Nokia days pa. Hindi ko alam bakit nag-i-exist pa rin niya ngayon. May mga epal pa rin po ng mga sinaunang tao na nagkakalat ng misinformation na yan. That's nickel cadmium days. Okay? Na kailangan ilolobat mo yung phone kasi para ma-reset daw. Hindi po ganon ang lithium batteries. Ang lithium batteries is mas preferred nila is hindi sila nalolobat. Mag-charge ka any percent, 60. Kanina yung tanong, 60%, 70%, 72%, 80%, 82, 83, 85, 86, 87, 99, 100. Any percent as long as hindi siya mag-empty. Yung nagkakalat po niyan hanggang ngayon is mga sinuunang tao pa po yan. And ini-implement pa rin nila. And yun nga, minsan, hinahawa nila sa mga bagong generations. And naniniwala naman, yung iba naman kasi hindi techie, so madali maniwala na i-advise niya rin sa iba. Magpapanggap din silang techie. So, hindi na po advisable yung lobat. Kailangan ilobat pag bagong phone. No. Pagka-open mo ng phone, bagong bili, gamitin mo ng normal. You don't need to na i-battery empty siya. Masama pa ngayon. Kapag binattery empty mo, binawasan mo agad siya ng 1 life cycle. Straight. So please don't do that. Also, hindi lang 1 cycle yun actually kung talagang empty. Minsan ang katumbas ng isang empty. Yung usual mo na 1 life cycle, pag in-empty mo siya, alam ko ang katumbas na nun. 5, 10 cycle agad ang tinanggal mo doon kasi in-empty mo siya. Bawal po na i-empty ang lithium battery. Kailangan niya lagi na mayroong charge. That is why mas healthy po sa kanya any percent but empty. Any percent but not empty. Okay? So, no. Hindi mo po kailangan na i-empty yan. Basta pagka-unbox mo, gamitin mo siya and then i-charge mo ng normal. Pagka around 20%. Charge mo na siya. And since brand new yan, 100% mo, saka ka na mag 30 to 80% habit. Okay. Saka po yung phone ko po, ang tagal po malobat. Hindi pa po nakakaabot ng 0%. Meron po ba possible na masira ang battery ng phone ko? It's a good, actually, I don't know why complain nyo na matagal malobat. Hindi ba dapat, you should, yay, kasi ang tagal malobat. Sabihin, maganda ang optimization ng battery ng smartphone mo. Why is that a problem sa iyo, boss? Di ba dapat, it's a cause for celebration na mukhang tama yung nakuha mong smartphone. Magandang battery optimization. Anong smartphone ba yan? Yeah, matagal malobat. That's good. That's good. Very good. Okay? It's not a reason for concern. That's reason for celebration na tama ang nabili mo. Aanhin mo ang halimaw na smartphone kung mabilis malobat. Diba? Maganda yan. Mas maganda yan. Mas magagamit mo. Hindi ka maabala. Like, especially, lagi kang outdoor. Nasa labas ka ng bahay. Nasa biyahe ka. Tinatrabaho ka sa labas. Rider ka. Kung matagal malobat ang smartphone mo, that's a big plus. Hindi ka na mag-iisip na, ay, lobat na ako. Kailangan ko magbitbit ng ganito, ng ganyan. Daming wire na nakapulupot sa motor mo. Kasi lobat. Diba? Hindi mo kailangan gawin yan. So, that's reason to feel good about yourself. Not to worry more na baka masira. Please, do yourself a favor. Enjoy mo yung smartphone mo, boss. DJ Joshua, PHPMC. Okay, enjoy mo. Pagkakabili lang, enjoy mo. Matagal malobat, mas lalo mong i-enjoy. Okay, now, next, tanong ni Boss Kael Aguila. Ano po ba ang dahilan kung bakit mabagal mag-charge ang phone? Okay, siguro ang tinutukoy niya dito is, dati naman, mabilis mag-charge yung phone. Like, 20-30%, tapos na yung charging. And then, suddenly, isang oras na, 2 hours, 3 hours, worst case scenario maghapon. Wow, grabe. Worst case scenario lang yan, okay? But anyway, the question, bakit
bumabagal ang pag-charge ng phone. Well, over time, especially kung hindi ka maingat, normal po ito. Marami talagang mga users, hindi lang Pinoy, sa buong mundo ito, na ang paggamit, di ba normal dapat saksak, tapos maingat lang na saksak na gano'n. May iba kasi na hihilahin patagil. Yung direction, like ito. Hihilahin pa gano'n, pa ganyan. Pag paulit-ulit, although minor, minor pressure lang inaano, pero paulit-ulit mong ginagawa, naglulusen po yan. Either ito, nagkakaroon siya ng hindi na straight na shape, or ito naman sa loob is yung pinaka-contact points umaatras, lumalayo, so on and so forth. So that's yung pinaka-normal bakit nabagal ang pag-charge ng smartphone. Also, another reason is, alam nyo ba na nasisira or bumababa ang quality ng transfer ng kuryente sa isang cable pag nyo siya binibend. That is why, ewan ko kita nyo meron akong charging area sa bahay na naka-fix yung mga cable. Hindi ko na siya binibend, hindi ko na siya binibilog-bilog. Okay? Hindi ko siya ginaganon. Although mayroong mga tinitindang cable na nakabilog na talaga and pwede mo siyang gamitin na kusa siya mabalik sa bilog. That's another case, another scenario. Pero it would be best na hindi nyo miya binibend. Okay, siguro yung bilog. Pero yung ititiklop nyo pa, yung ipipressure nyo, pero sakit sa... Ako pag nakakita ko na yung charging cable, binibend ng ganito. Katulad ginagawa ko ngayon. Pag ginagawa nyo yan, ulit-ulitin nyo, mapuputol na yung ano nyan, chopper sa loob, yung pinaka wire. Mapuputol yan. Ang nipis lang po niyan. Ilang beses na ganun putol yan sa loob. Hindi nyo malalaman. Suddenly, bumabagal na siya mag-charge and then one day, hindi na talaga siya mag-charge. That's a sad story. So, bili ka na ng bago sa ganun. So, yun yung dalawa. Dalawa na, no? Pangatlo is probably baka ang dami mong running apps. Siyempre, nung bago pa, konti lang yung apps, mabilis pa sa mag-charge. Kasi konti lang yung kumukonsumo sa background. Yes, kahit di mo ginagamit ang mga apps and games, as long as running sila sa background, gumagamit pa rin po yan ng battery. So, if marami ka ng apps and games, sanay ka na dati mabilis mag-charge and then suddenly now, mas matagal siya ng 30 minutes, another 30 minutes, baka marami ng running apps sa background or baka kailangan mo na magbawas ng mga apps running in the background. Mag-uninstall ka namang hindi mo naman ginagamit ng mga apps running in the background. So, yun lang po ang pinaka-sagot yan actually. Next, ay wala na pala. Yung mga tatlong usual reasons. Marami pang reasons pero technical na yung iba. But yun yung pinakatatlong common reasons bakit nabagal mag-charge ang mga phone. Alright, I hope naging informative itong video na to. And kung mayroon kayong mga questions, iwan nyo lang sa comment sections and maybe i-feature natin yan in a way. Parang ano na ito, shout out sa inyo mga boss na talagang nanonood dito sa video na to. So kung nakaabot ka sa video na to, sa part na to ng video, natapos mo tong video, let me know para matuwa naman ako ito pa. Para alam ko na tinatapos yung video ko kahit na nakaka-boring itong pakinggan. Pero informative, di ba? Kahit ganito lang katitig yung informativeness niya. Hindi ganun. Kahit ganito lang. At least kahit paano may natututunan kayo. Kung nakaabot kayo sa video na to, iwan nyo nga yung word na battery. Yan. Iwan nyo yung word na battery kung nakaabot kayo sa part na to ng video na to, okay? And of course, isama nyo na din yung mga questions nyo para sulit yung type nyo sa comment section. Again, kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to subscribe, like, and share. Kung lang naman, kung hindi, okay lang yan. Pero big deal na rin sa akin, kahit like lang, iwan nyo, big deal na po sa akin yan. Like lang, okay na. Kung mabigat sa inyo mag-subscribe. And kung generous naman kayo, edi diretso nyo na po sa share. Pero again, like, okay lang. Kahit hindi na kayo mag-subscribe kung ayaw nyo talaga. Wala pang pilitan dito sa channel to and always free po mag-ask and free din po yung sagot ko sa inyo. Okay? So hanggang doon lang. This is Rain Manguera and this is still the Hotman Channel. I'll talk to you again soon.